Malapit na naman ang online enrollments at applicable lang ito sa mga second year, third year o fourth year sa PUP o US student. At isi-share ko na lang din sa inyo base sa inyong kaalaman at para din malaman nyo yung online enrollment schedule at kung paano yung process dito. Hello mga mi, magandang araw. Since malapit na nga ang enrollment, i-share ko na lang sa inyo na very quick guide tungkol sa schedule namin. And take note lang ha, base ito sa official academic calendar ng PUP at sa personal experience ko din bilang isang estudyanteng nanay na nag-aaral dito. Unahin natin ang online enrollment through SIS. Ang online enrollment ay para lamang po sa mga regular second year, third year at fourth year students. Hindi po kasama rito ang first year students, irregular students, ladderized students at returning students dahil iba po ang proseso ng enrollment nila. At ito po ay ginagawa face-to-face. Ito po yung schedule ng second year, third year, fourth year. 2 enrollment days ang naka-assign sa bawat year level. Kaya siguraduhin ma-enroll kayo sa schedule ninyo para hindi kayo maghabol. Para naman po sa mga first year students o nakapasa noong evaluation at PUPSET o US at PUP SAE, ang enrollment po nila ay August 5 hanggang 7. Tandaan din na face-to-face ang enrollment nito kaya kailangan nilang pumunta mismo sa PUP para makumpleto ang requirements. Kung sakaling hindi naman kayo nakaabot sa assigned schedule ninyo, may all-year enrollment naman mula August 4 hanggang 14. Dito pwedeng mag-enroll ang kahit anong year level na hindi nakapag-enroll sa online or original nilang schedule. Madalas itong nagagamit ng mga students na may pending grades o may concern pa sa kanilang SIS account. Para naman sa mga irregular, returning at ladderized students, ang enrollment nila ay August 11 hanggang 14 at face-to-face rin ito dahil may mga additional requirements at forms na kailangang ipasa tulad ng ACE form. Ang opening classes pala ng AY 2026 to 2027 first semester ay August 17, Monday. Ngayon, marami rin pala sa akin nagtatanong tungkol sa adjustment period. So, sa pagkakaintindi ko at base rin sa experience namin, ito yung panahon na pwede pang magkaroon ng changes sa enrollment. Halimbawa, may subject ka pang kailangang idagdag, may back subject kang ititake, o kaya wala pang assign na professor sa subject ninyo. Kaya wag agad mag-alala kung hindi pa kompleto ang lahat sa unang araw ng klase dahil normal lang naman na may mga inaayos pa sa unang linggo. Isa pa sa gusto ko din i-remind sa inyo ay ang SIS. Bago pala dumating ang enrollment schedule ninyo, i-check ninyo kung kompleto na ang grades. Importante kasi ito dahil kapag kulang ang grades, posibleng hindi kayo makakapag-proceed sa online enrollment. Naranasan din namin ito noong second year. May mga subjects kaming wala pang final grade sa SIS, kaya hindi kami makapag-enroll agad. Syempre, sobrang nakakakaba, lalo na sa mga estudyanteng nasa malalayong probinsya na katulad ko. Dahil ang iniisip namin noon, baka mapilitan kaming pumunta sa PUP. Binibiro pa nga kami nung isa na lilipad na lang daw siya from Coron. Kaya habang may oras pa, kung may kulang pa kayong grades, i-follow up nyo na kagad yan sa professor ninyo para hindi kayo maabutan ng enrollment schedule na may pending pa sa SIS. At hanggang dito na lang yung video na to. Sa next video naman, ipapakita ko sa inyo ang actual na proseso ng online enrollment gamit ang SIS at step-by-step process nito. Galingan nyo sa enrollment and I hope magkita-kita tayo sa susunod na video. Bye!